Time check, 12:18 ng umaga. So, this is the day na tayo ay babiyahe pa uwi ng probinsya for 12 or 13 years na hindi tayo nakakauwi. Actually, dream ride talaga to. Na-upgrade lang kasi kita nyo naman yung mga bit-bit natin. Sasakyan ang dadalhin natin imbes na motor. Biyahe tayo, sakay tayo ng Roro by land and by sea. Bale, may kasama tayong tropa. Kanila tong napakalaking bagahe na to. At kaya may helmet kasi may hiraman naman kami ng motor doon. Siyempre kapag may kailangan ka lang bilhin na kung anik-anik ay hindi mo naman kailangan lagi magsasakyan. So, sakay muna tayo ng bagahe. Tapos, biyahe tayo. So, it's now 12:30. 1 AM gagayak na tayo para saktong 2 AM makaalis. At ito ang ating sandata for now. What's going on mga kamambo? It's your boy Rico again for another vlog. So, ayun nga, ready na tayong bumiyahe. At ang pupuntahan natin ay ang Roxas City Capiz. Mula dito sa Imus, Cavite, tayo ay babiyahe papunta sa aking probinsya na 12 to 13 years ko lang hindi nauuwian for some reason dahil napaka-busy talaga. And syempre, may pamilya din tayong inaasikaso dito. So, after such a long time, ngayon lang tayo makakauwi and I'm very excited. At alam nyo, gusto ko i-share sa inyo na medyo special tong pag-uwi ko na to kasi walang ka-idea si mama at lahat ng mga kamag-anak ko doon. Maliban lang sa isang pinsan na pinagsabihan ko kasi may kinailangan akong itanong sa kanya na importante. So ang target ko talaga ay ma-surprise si mama. Kasi wala talaga silang idea. Tsaka yung kapatid kong lalaki na bunso namin. So, samahan nyo kami sa biyaheng to. Gising na rin yung mga kasama ko. Eto na sila. So, tayo ay magro-Roro. Batangas Port muna. And then from Batangas Port to Calapan, Mindoro. And then from Calapan to Roxas, Mindoro Port. Tapos, yun, to Katiklan naman. So, tara, let's go! Exactly 4 AM, andito na tayo ngayon sa Port of Batangas. So papasok pa lang tayo. So aalamin natin kung ano yung mga babayaran at kung magkano. Let's go! Excited! Good morning, boss! Ilan po kayo dyan? Bali 4 po. Magkano po babayaran? 129 po. Plus po yung per head po ay tatlo po ay 30 pass po per head. Ano yun, boss? Ano, parang gate pass ka na? Terminal ticket. Terminal ticket. Sipunta na lang ni Karong. Ano mo lang? Magkano po lahat? 219. So ma'am, thank you. So proceeding sa marshalling area nakalagay. Ang dami kong pinanood na vlog. Ngayon lang ako nandito. Ang sarap ng feeling. Sobrang excited ako. Siguro mga benteng vlog ang pinanood ko sa mga tumatawid ng nakasasakyan. Sir, good morning. Pakalapan po. Kalapan? Apo. Tapos may sumasin sa guard. Tapos may pila ka doon. Ano? Dito po sa kanya? Okay, guard po. 219. 219 po. 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 219
tayo. Hello Chief, good morning. Pakalapan po. Alright guys, so andito, nakapila na tayo. Actually, yung unang tinuro sa amin na lane mukhang puno na. So as early as 4 AM since Christmas rush nga, marami talaga bumabiyahe. Kung i-compare dun sa mga nakita kong vlog dati. Sa likod namin may tricycle Ayan na, nakikita nyo ba? Nasa likod Siguro sasampa rin yan, natin masabi, pero malamang sa malamang. So intay lang kami dito. Base din sa mga napapanood kong vlog, dito talaga nagtatagal sa pila. Kasi malamang pag hindi pa pinapasakay, wala pa yung mismong Roro, paparating pa lang din. So dito muna kami, chill chill lang muna. 4,190 yung sa sasakyan. Bali magkano po yung yung walay po kasi yung nila sir. Magkano po yung sa akin? Halimbawa, sakyan tsaka yung 3 to 40. May discount ba sa Rio Estudyante? 3 to 40, so 950 silang tatlo? 528 tsaka 422. Sir, Bali, saan na po pupunta sir? Dapat pa. Yan na po, yun Montenegro na po na yan. Hindi tayo nasa likod. Nasa likod. Next step. Alright. Seatbelt jack. Bali, dito papasok? Sa gitna. Sa gitna? Kaya, thank you. Okay, yeah, papasok na po tayo. Morning sir. Morning po. So yun na lang po na inyong inspections. Ito ba yun? O ito? Yeah. Thank you. Santa Edita, hindi Montenegro. Sige pa. Alright, dito na kami sa unang Roro. So ito, ikot muna tayo. Yan, may bilihan ng mga pagkain. Time check 6:21. So more than 2 hours din kami naghintay. Ito yung harap. So kung makikita nyo, ayun si Sandy. Medyo nasa likod nga lang kami, kaya mamaya mangyayari nito, huli rin kami makakalabas. Ayun o, may tricycle o. O diba, angas. Time check 8:35. 2 hours talaga yung biyahe mula sa Batangas Port papuntang Calapan, Mindoro. Alright, pababa na tayo.
meron tayong almost 3 hours ng babiyahihin papunta sa susunod na port. Biyahe muna tayo ulit, by land na naman. 3 hours, let's go! Alright guys, so nagkaroon kami ng konting problema nung dumating kami sa Roxas Port. Ayun, walang bakante. Meron man, pwede kang makapag-book pero wala pa rin kasiguruhan. So hindi ko na na-vlog kasi medyo na-inis na ako, medyo na-stress na ako. So lumipat kami dito sa Bulalakaw Port. So ito ang Bulalakaw Port, which is ang bumabiyahe ay Fastcat. So ngayon nalista naman kami. Ang problema lang ay alas 2 pa ng madaling araw. Ang time check natin ay 1:45, quarter to 2. So more than 12 hours kaming mag-iintay dito. Dito lang kami sa sasakyan. So kumain na muna kami ng baon namin na pack lunch. For now, magpapahinga muna siguro at medyo napagod na rin sa biyahe. Kasi mula sa Roxas Port ay 1 oras na biyahe ulit para makarating dito sa Bulalakaw Port. Time check 1:17 in the morning. Makakapasok kami para sa 2 AM na schedule. Last minute habol, grabe Habol kasi din. ubos talaga dahil puro online yung mga booking. Mali ko rin kasi nakafocus ako sa Roxas Port, hindi ako nag-check sa sistema ng Bulalakaw Port. May online booking pala, so ayun, na-prioritize yung mga online booking. Pero chinek muna, pinapasok muna lahat para matingnan kung may kakasya pa ba. Ayun, kakasya pa naman kami. Kasi kung hindi, 3 PM kinabukasan na naman kami makasakay. But God is good, makasakay kami. Masusunod pa rin yung schedule namin. So, good evening po. Kaya nga sir, just me you. Hindi ko salingat pa, Merry Christmas po. Dito, kanan na. Thank you. Okay, sakay na tayo ulit. Nakasakay na kami dito sa Fastcat papuntang Katiklan. About 3.5 to 4 hours yata biyahe. So makakarating kami ng umaga ng Katiklan and then 4 hours ulit na by land pa Roxas. So kita-kits tayo ulit in the morning. So finally, nandito na tayo sa Katiklan Port. So tara, baba na muna tayo. Okay, so stop over muna kami. Nandito kami ngayon along Tagbaya, Ibahay, Aklan. Joe Beat Meat Shop and Restaurant kasi meron silang bad choy dito. So pag kayo ay nagawi ng Panay Island, ito talaga ang
original na mga bok choy, lalo sa Iloilo. So, kailangan i-try nyo talaga. Eh, na-miss ko yung bok choy. Bok choy. Let's eat. Nakatapos na namin kumain. Biyahe na ulit. So, ang mangyayari, dadrop ko muna sila. Tapos, diretso kay Mudra. Kay Mudra Bells. Ang malaking tanong ngayon kung paano ko siya susurpresahin. Anong magandang gawin? So surprise ko si mama, bala ko, ang naisip ko ay kunyari bibili ako ng in bulk ng mga paninda niya, tapos susot na lang ako ng balaklava para hindi niya ako makilala. Tapos bibit-bit ako ng helmet kasi may baon tayong helmet para kunyari nakamotor ba. Ngayon, yung boses ko paano gagawin? Siyempre, anak ako nun eh, kilalang kilala nun yung boses ko. So either liliit lang ko na lang o lalakihan ko yung boses ko, bahala na. Malalaman natin mamaya. Bago ang lahat, dumaan muna tayo sa isang tropa na merong munting negosyo. Actually, barbershop. Siyempre, kapag ang yung tropa ay may negosyo, dapat support tayo dyan. So, andito kami ngayon. Yan. Tinis ko talaga na hindi magpagupit ng more than a month para dito magpagupit sa kanya. Tiniming ko talaga na pag uwi ko ng Rojas tsaka ako magpapagupit sa kanya kasi yun nga, para makasupport naman. So, pasok tayo. And we're done. Fresh na ulit. So dito lang yan sa Barberman. Ano kaya na Pat? Barberman Barbershop. Ang locations ng shop, Pat? Cagay Crossing Cagay, Rojas City. Crossing Cagay sa Rojas. Dali mo lang din makita kayo along highway mo na sa naka-aircon, naka-organize ang mga gamit. Diba? Solid. So, gusto nyo ng mga gantong apoging gupit, punta kayo dito. Gusto nyo pumugi kagaya ko? Libre pa. Charot. Pagkatapos ng lahat ng hassle, lahat ng delay na nangyari sa biyahe namin, andito na po tayo ngayon sa Rojas City. So ito yung pinaka cathedral, yung Immaculate Conception ng Rojas City Capiz. At ito ang plaza, andito yung City Hall, andito yung Capitol. Then may mga monument dyan ni Rizal. Saya lang. Ang saya na makita ko ulit tong hometown ko after so many years na hindi ako nakaka-uwi. So sobrang saya ko. So sa next episode, abangan nyo. Susurpresahin muna natin si Mama. Tapos magkakaroon ng reunion yung mga tropa na matagal ding hindi nagkita. So masaya yun, masaya. So dito ko na po tatapusin ang ating vlog. So see you sa next content. Ride safe. Peace. Nandito tayo sa palengke. Ay, kung mo po yung bakal. Ay, binili na mo! Aray kaya!